Yuji Itadori will become evil. Magkakaroon nga ba ng villain arc ang ating main character, and at some point, pwede nga ba siyang maging ang final villain? This is again another controversial topic, especially sa TikTok. At kung isa ka rin sa madalas na nakatambay sa TikTok, surely you have seen one of these contents na mas kilala sa Me and the Devil trend. And honestly, matapos ang napakaraming nangyayari kay Yuji Itadori ng mga tragedy, magmula pa lamang sa pagkamatay ni Nanami sa nangyayari kay Nobara, na hanggang ngayon ay hindi pa natin nakikita at nasisilayan maging sa latest chapters at wala namang confirmation kung patay na nga ba siya o hindi pa. Papunta sa paglipat ni Sukuna sa kanyang bagong vessel ngayon na si Megumi Fushiguro at ang pagpatay niya kay Gojo Satoru. At hindi pa yun doon nagtatapos, nakita din natin ang pagpaslang nitong si Sukuna sa kanyang big brother na si Choso at ang hindi natin inaasahan na paglipat nga nitong si Yuta sa katawan ni Gojo na pwedeng ang magsilbing mitya or ang pinaka-trigger para mag-crash out na nga itong si Yuji. Nang dahil dito napakarami ang nagsasabing napaka-bad writing yon kung gagawin yon ni Gege Akutami dahil si Yuji ay ginawa para mag-endure ng kanyang sufferings. Pinatunayan niya ito ng napakatagal throughout all these chapters. And even up until now, nananatili pa rin siyang totoo sa kanyang ideologies at hindi siya nagpo-fold sa kanyang mga sufferings. Pero alam naman natin na kahit na sino ay may limit. Paano kung ang parteng ito na paglipat ni Yuta sa katawan ng kanyang pinaka-tinatreasure na sensei ang magiging trigger para mabali at mabaluktot ang kanyang pananaw? And honestly, kung akong tatanungin, Yuji Itadori have every right to be a villain as of now. Napakatindi na ng pinagdaanan niya at hindi naman natin siya masisisi kung magkaroon siya ng villain arc. And as for the bad writing mula sa ibang fans, for me hindi yun magiging bad writing dahil hindi naman kailangang manatili ni Gege Akutami na aligned sa lahat ng plot at kwento ng mga Shonen Jump. Magiging mas napakaganda nga kung gagawin niya pang ipagpapatuloy niya pang gagawing unique ang kwento ng Jujutsu Kaisen. And as we all know nga, Jujutsu Kaisen is highly inspired by Hunter x Hunter. At kung napanood mo na ang series na yon, alam mo kung ano ang nangyari kay Gon. Na nangyari dahil sa ginawa ni Neferpitou kay Kite. At kung ikukumpara natin kay Yuji, hindi lamang isang tao ang mag-i-inflict ng ganun katinding trauma sa kanya kung hindi ang mga nabanggit kanina. Kaya naman although matigas nga itong si Yuji, napakatindi ng kanyang willpower, still napakalala naman kung i-accept at i-endure na lang talaga ni Yuji ang lahat ng yon ng pangmatagalan ng walang kahit na ano at kahit na konting pagpapakita ng breakage. Ang isa din sa magiging isang napakalaking contribution na magdudulot ng crash out nitong si Yuji possibly ay ang hindi nila pag-share ng kanilang plano kay Yuji. Dahil unang-una sa lahat, alam naman nilang kapag sinabi nila yon kay Yuji, si Yuji ang isa sa dalawang tao na hindi papayag sa method na gustong gawin ni Yuta. Alam na alam din natin kung gaano tinatreasure, gaano ka-importante at kung gaano kamahal ni Yuji ang kanyang Gojo Sensei. Kaya naman for him na makita na ginagamit ang katawan ng kanyang deceased at patay na Gojo Sensei para lamang mag-serve as a weapon, maaaring magdulot ito ng napakatinding galit at emosyon sa kanya. Especially dahil it's only been a short time matapos ng pagkamatay ng kanyang big brother na si Choso. Sa sobrang dami ng nangyayari, hindi din malabong malito at mag-cause ng confusion ang mga bagay na ito kay Yuji na pwede niyang isipin na ibang tao or maaaring si Kenjaku ang gumamit ng katawan nitong si Gojo. Pero since sumigaw naman at tinawag naman ni Sukuna na Yuta Okutsu ang taong gumagamit ng katawan ni Gojo, maaaring alam and aware naman si Yuji na si Yuta ang gumagamit ng katawan ng kanyang Gojo Sensei. Although mas marami pang ibang anime characters ang nag-undergo ng mas malalang sufferings kay Yuji, hindi pa rin natin maide-deny na at this point, hindi na masama at hindi naman natin siya masisisi kung magkaroon siya ng konting villain issues. Kung babalikan din ang payo ng kanyang grandfather sa kanya bago mamatay, na wag si Yujing gumaya sa kanya na walang kahit na sinong acquaintances ang kasama bago mamatay, pinayuhan niya si Yuji na sa kanyang grave or sa araw na mamamatay siya ay napapalibutan siya ng kanyang mga mahal sa buhay na mahal din siya. Pero paano na nga kung ganito na ang sitwasyon na imbes na siya ang napapalibutan sa kanyang pagkamatay, siya ngayon ang natitirang buhay at napapalibutan ng mga bangkay. Nanatiling totoo at matigas ang willpower nitong si Yuji all throughout these chapters na umabot ng 260 plus, makakalungkot kung after all this time ay magkaroon ng change of heart at mag-fold itong si Yuji sa kanyang sufferings. For me, it will still be the best if Yuji will stay true to his ideologies habang tinatalo si Sukuna. Pero it is also valid kung sakaling maging isang villain man itong si Yuji or kung maging siyang isang anti-hero type na character or isang vigilante.
But who knows? It is Gege Akutami we are talking about here naman, kaya hindi natin pepredict ang mga bagay na to. Pero kung kayong tatanungin, what do you guys think? Be sure to put that in the comment section below para mapag-usapan pa natin. At sa susunod naman ay pag-uusapan natin ang topic na tungkol naman sa King of Curses. Isang topic na babago sa pananaw and POV nyo sa kwento ng Jujutsu Kaisen. But for now, that is just all for this topic. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay mag-iwan kayo ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page at ang ating official TikTok account. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.